Yan, so what's up mga ka-farmers? Welcome back to my channel, Search at the Farmer, ang gurong magsasaka ng sibungas, Cebu, Philippines. And if you're new to this channel mga farmers, please don't forget to subscribe and click the notification bell in order for you to be notified with my coming videos. Thank you and enjoy this vlog. Okay mga farmers, what's up? So ngayon po ang pag-usapan natin sa video na ito ay part 3 ng ating seed preparation para sa ampalaya farming. So pakasubaybayan po. And shout out muna sa lahat ng ating mga tagapagsubaybay all throughout Luzon, Visayas and Mindanao, especially to Jopel the Farmer, anak ni Matoy, Pinos Vlog, at the same time Ayan Dibal and Sugs TV ng Province of Leyte and also sa Cotabato. So shout out po sa inyong lahat. So ngayon mga farmers, pag-usapan natin part 3 ng ating seed preparation para sa ampalaya. Now it's very important mga farmers, kaya kailangan pagtuunan niyo po ng pansin ang video ito dahil ito po ay malaking tulong at gabay para sa ating pagtatanim ng ampalaya. Okay, so tara na. Okay yan mga farmers, na welcome sa ating part 3 ng ating seed preparation. So ngayon ito yung mga seeds natin mga farmers na na-separate na. So itong yung lumubog at saka hindi lumubog. Ngayon mga farmers, ang next step natin is part 3. Ang gagawin natin mga farmers is atin pong babalutin yung ating mga seeds pamagitan ng cloth na ito. Okay, so lumang damit po ito. Ito po ang gagamitin natin mga farmers upang maibalot po natin yung mga seeds natin para mas madali po itong lalabas ang kanyang mga roots o ugat mga farmers. Okay, so ang gagawin po is ganito mga farmers. I-position po natin yung cloth flatly, no, ganyan. Okay, so ganyan po ang position mga farmers. At the same time yan, so yan, upo muna ako mga farmers. So ngayon ganyan mga farmers, para tayong nagre-ready na itutupi yung ating cloth o yung t-shirt natin mga farmers. So ang gagawin is isa-isa po nating ilalagay yung mga seeds mga ka-farmers na naka-line sila. So, pero bago ang lahat, kailangan maayos po natin yung pagpa-flat ng ating used clothes. Okay, so yan ang ating seeds. So unahin nating ilagay mga ka-farmers yung hindi lumubog, kibali yung lumutang pa rin after 24 hours na seeds, para hindi po tayo malito kung saan doon ang mga seeds na hindi po lumubog sa tubig after 24 hours. So gagawin po mga farmers, ganito po. So ilalagay po natin yung mga seeds dito sa clothes, sa ating lumang damit. Okay, so yan, lalagay po natin isa-isa mga farmers. So mga farmers, habang tayo po ay naglalagay nito, sasabihin ko lang po sa inyo na sa part 3 na to mga farmers na steps, specifically po pag marami po yung ating seeds na ipiprepare, ay talagang pataasan natin yung ating pasyensya kasi medyo matagal-tagal po talagang matapos. Okay, so yan, natapos natin inilagay yung mga hindi lumutang na seeds. So ngayon mga farmers, ang gagawin naman natin is i-arrange natin yung mga seeds na lumubog, no, doon sa ilalim ng ating balde na may tubig after 24 hours. So dito po natin malalaman kung ano po ang mangyayari doon sa mga seeds na hindi lumubog after 24 hours at sa mga seeds na lumubog after 24 hours. So ganyan po mga ka-farmers, ang gagawin natin is ililinya lang po natin yung mga seeds. Okay, so ganyan. Huwag po tayong mainip mga ka-farmers, ganyan talaga. Kasi meron tayong proseso na sinusunod. So
By the way mga farmers, shout out muna sa lahat ng ating mga tagapagsubaybay all throughout Luzon, Visayas, and Mindanao. So maraming salamat po sa inyong pag-subscribe at pag-watch sa ating mga videos. Naway meron kayong natutunan. So shout out pala dyan sa ating mga kaibigan, especially Jopel the Farmer, anak ni Matoy, Pinos Vlog, or Agaw Pino Caminade. And also sa ating mga bagong kaibigan na nag-PM din sa atin from Cotabato, South Cotabato, we have Sir Ayan Dibal. So shout out Sir Ayan Dibal from South Cotabato. And also to kaibigan natin Sugs TV, no? Shout out sa iyo, idol, from the province of Leyte. Naitanong po sa kanya mga farmers kung saang banda ng Leyte, kasi yung wife ko taga Leyte. Okay, so ganyan mga farmers ang gagawin natin. Huwag tayong mainip. Isa-isahin po natin ilagay yung mga seeds. Okay, so ganyan. So what is the importance of this part mga farmers, part 3 seed preparation, is that maisisiguro po natin yung seeds na itatanim natin ay mag-germinate. Kasi in this process mga farmers, sa pagbabalot ng ating mga seeds, malalaman po natin ang kondisyon ng ating seeds kung ito po ay okay o hindi. Okay? So bakit? Dahil ang seeds mga ka-farmers, babalutin po natin ng ating cloth o yung lumang damit for 3 to 4 days, no? 3 to 4 days. So after nating mabalot ito mga farmers, iro-roll natin yung, after nating mailagay lahat ng seeds sa cloth, ang gagawin po natin mga farmers is iro-roll po natin yung ating cloth kasama na po yung mga seeds. Okay? So anyways, malapit na tayong matapos maglagay ng mga seeds sa ating cloth. So makikita niyo po ngayon kung, or mamaya, kung paano po natin gawin yung pagro-roll ng ating cloth kasama na po yung mga seeds mga ka-farmers. Okay? So tingnan nyo lang ang video, especially sa mga may gustong magtanim ng ampalaya. Dahil itong akin pong natutunan ay application po mula din sa ating kapwa farmers, specifically po kay Agaw Pino Caminade and Agaw Jopel the Farmer. Okay, sila pong dalawa ay parehong taga Argao, Cebu. Sila po ang aking mentors. Okay, so sa kanila ko po natutunan ang mga ito, sa kanila ko nakukopya, kaya tanaw na utang na loob ito sa kanila. Dahil kung wala sila, wala din pong nag-guide sa akin dito sa pasok sa ampalaya farming. Okay? So yan, so kunting tiis mga ka-farmers, malapit na ho tayo. Yan. Sa ganitong paraan kasi mga farmers, sa paglalagay natin sa mga seeds dito sa ating lumang cloth, tapos i-roll natin, after 3 days to 4 days mga farmers, i-check natin. So ang indikasyon po na pwede na ho nating itanim is kung yung seeds ay mayroon na pong lalabas na mga roots, no, o yung ugat. Sa Bisaya mga ka-farmers, ang purpose ani nga seed preparation part 3 is atong patanguhon daan ang seeds sa ampalaya. So meaning pagawso na to daan ang gamot. So yan ang mga farmers, natapos na nating nilagay. So i-roll na natin mga farmers, ganyan. Okay, so yan. So ganyan yung proseso mga farmers. Tapos continuous lang po ang pagro-roll natin, wherein kasama na po sa ating pagro-roll yung mga seeds natin mga farmers. And by the way mga farmers, hindi ko nasabi, no? Kasi yung cloth po natin mga ka-farmers is kailangang basain po natin. Okay, bago po tayo maglalagay ng seeds at i-roll. Pero hindi po yung basang-basa, talagang yung tama lang, tamtama na pag
ah inano natin yung ating cloth, ay hindi po tumutulo yung tubig, yung katamtaman lang na pagkabasa. Okay, okay, so ganyan mga ka-farmers. So yan po mga ka-farmers, ready na ho yan sa next part. So meron po puro mga ka-farmers, last part yung pagbabaon ng cloth sa lupa. Okay, so yun po ang part 3 ng ating seed preparation mga ka-farmers. So maraming salamat, naway meron kayong natutunan. So sa part na to mga ka-farmers is talagang kailangan ng pasensya kasi hindi po madali ang paglalagay ng mga seed sa cloth o sa lumang damit. Okay, especially kung malaki ang area ninyo, talagang matagal-tagal gawin. Pero yun nga, kasi pumasok tayo sa farming, so kailangan taasan natin ating pasensya. Okay, so once again, this is Sir Chad the Farmer. Maraming salamat. Bye bye po.